Isang inisyatiba ang isinulong ni House Speaker Martin Romualdez na layong mabigyan ng pagkakataon ang mga grupo at organisasyon na lumahok sa mga budget deliberation sa Kamara. Kaugnay nito, may inilabas ng panuntunan para mismo sa kanila. Ang detalye ihahatid ni Kate Renya live mula sa Batasang Pambansa. Kate. Princess, naglabas ang Kamara ng interim guidelines para sa partisipasyon ng civil groups sa talakayan ng pambansang budget. Bawat piso ay may pinaglalaanan at bawat gastusin ay dapat may pakinabang sa tao. Ito ang isa sa mga naging pahayag ni House Speaker Martin Romualdez sa pagsisimula ng Development Budget Coordination Committee sa Kongreso kahapon, kung saan tinalakay ang panukalang 6.793 trillion pesos na national budget para sa taong 2026. Kaugnay nito, naglabas ang Kamara ng interim guidelines para makasali ang mga people's organization at iba pang civil society groups sa deliberasyon ng pambansang budget sa ilalim ng Memorandum Circular No. 20002 na nagpapatupad ng House Resolution No. 94 para sa darating na budget cycle. Maaaring dumalo ang mga accredited group para mag-obserba sa mga pagdinig sa komite at plenaryo, kumuha ng dokumento at magsumite ng mga opinyon na mahalaga sa mga talakayan. Nakapaloob din sa memo na 2 kinatawan lang kada grupo ang pwedeng ma-accredit. Kailangan din ng mga accredited na grupo na dumaan sa orientation para matutunan ang tamang asal at alintuntunin sa mga hearing. Bumuo rin ng Kamara ng Task Force on People's Participation na tutulong sa proseso ng accreditation, pagpapadala ng schedule at briefings at pagtulong sa mga observers sa mga proceedings. Kahapon, tinanggap ni Speaker Romualdez sa mga kinikilalang civil society organizations na dumalo sa orientation patungkol sa proseso ng national budget bago ang plenary deliberations. Ipinaabot ng leader ng Kamara ang kahalagahan ng transparency at accountability sa paggastos ng pondo ng bayan. Kapag malinaw ang proseso, malinaw din ang tiwala. At kapag may tiwala ang taong bayan, may lakas ang pamahalaan. Ayon kay Speaker Romualdez, mahalagang maging bahagi ang mga CSOs at POs sa paggawa ng budget para masiguro na ang pondo ng bayan ay mapunta sa mga tunay na pangangailangan ng mamamayan. Ani Romualdez, bawat piso sa budget ay dapat tumugon sa pangangailangan ng mga Pilipino at ng bansa. Dagdag pa niya, ang paglahok ng civil society ay nagpapakita ng pagiging bukas at pagkakaroon ng boses ng mga mamamayan sa paggastos ng kanilang buwis. Pahayag naman ni House Secretary General Reginald Velasco, pansamantala lang ang patnubay na ito at pag-aaralan pa ng Kamara ang mga susunod na hakbang para gawing permanenteng sistema ang participatory budgeting. Princess, binigyang diin din ni Speaker Romualdez na ang hakbang na ito ay mahalagang bahagi ng kanyang bisyon para mas bukas at participatory ang 20th Congress sa budget process sa ilalim ng Bagong Pilipinas Agenda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At yan muna ang update mula dito sa Kamara. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News. Maraming salamat, Kate Renya.